Noong nagsisimula pa lang umangat ang karera ni Manny Pacquiao sa boxing, marami ang naniniwalang wala siyang tsansa laban sa mga sikat na kampiyon noon. Maraming analyst at foreign observers ang nagdududa kung kaya niya bang makipagsabayan sa mga elite na boksingero. Lalo na noong bago pa lang siyang nakikilala matapos niyang agawin ng IBF Super Bantamweight ni Lelo Leduaba. Kahit ginulat nito ang Las Vegas sa impresibong knockout win ni Manny kay Leduaba noon, hindi pa rin kumbinsido ang marami sa kung ano ang kaya niyang gawin laban sa mga top contender noong mga panahon na iyon. Para sa kanila, hindi sapat ang isang malaking panalo para mapatunayan na pang world class talaga ang galing niya. Pero ang hindi nila alam ang pagkapanalo niya kay Leduaba ay ang magsisilbing unang babala sa lahat. Doon pa lang, ipinakita na ni Manny na may power ang kanyang mga kamao para pabagsakin ang pinakamahuhusay na boksingero sa dibisyon. Dito nagkamali ang mga eksperto at mga sugarol. Kabaliktaran ang nangyari sa mga hula nila dahil patuloy na nananalasa si Manny sa loob ng ring. Ngunit bago niya tuluyang mapatahimik ang mga kritiko, kinailangan niya munang harapin ang mga katunggaling minamalit ang kakayahan niya. Pagkatapos ng laban niya kay Leduaba, sumunod niyang nakasagupa ang veteranong boksingero mula sa Dominican Republic na si Agapito Sanchez. Sa laban na iyon, nadaya si Manny dahil sa mga foul ni Sanchez. Ang isa sa pinakamatindi ay ang mga low blow na nagdulot ng pinsala sa kanya. Bukod pa sa mga headbutt na naging dahilan para maputol ang laban. Kaya't nagtapos ang gabi sa isang technical split draw. Dahil sa resulta, muling nagduda ang ilang kritiko at sinabing hindi naman pala ganoon ka-espesyal ang pambato ng Pilipinas. Ngunit sa mga sumunod na laban, ibang Manny Pacquiao na ang napanood ng lahat dahil sunod-sunod na knockout na ang sinapit ng mga hinarap niyang kalaban. Matapos ang laban kay Agapito Sanchez, isang matinding hamon naman ang hinarap ni Manny noong June 2002 laban sa Colombian boxer na si Jorge Eliezer Julio. Pero hindi rin tumagal ang laban. Sa loob lang ng 2 rounds, pinabagsak at nanakaut ni Manny si Julio. Sa kaparehong taon, sumunod namang sumubok kay Manny ang Thai boxer na si Prayat Sawaingam. Pero gaya ng mga nauna, mabilis ang trabaho lang ang nangyari dahil first round pa lang knockout na agad ang inabot nito. Noong March 15, 2003, ang boksingero naman mula Kazakhstan na si Serexan Yeshmangbetov ang nakasugupa ni Manny. Dito, nagawa pa nitong ma-knockdown si Manny gamit ang isang mabilis na suntok na nagpakaba sa mga Pinoy. Pero hindi nito nabago ang takbo ng laban dahil bumawi si Manny at na-knockout din siya sa mga sumunod na round. Pagkatapos nito, ang undefeated Mexican boxer naman na si Emmanuel Lucero ang sumubok na agawin ng IBF 122-pound title ni Manny. Naganap ang laban noong July 2003. Agresibo sa simulan si Lucero, pero hindi sapat yon para mapigilan ang pambato ng Pilipinas. Pagsapit ng third round, nayanig ng husto si Lucero matapos makatikim ng malinis na suntok sa panga. Agad na pinatigil ng referee ang laban at isa na namang knockout victory ang naitala ni Manny. Dahil sa sunod-sunod na dominasyon na ito, lalong umingay ang pangalan ni Pacquiao sa boxing world. Halos lahat ng humarap sa kanya sa 122-pound division ay hindi tumatagal sa tindi ng kanyang mga kamao. Dahil sa bagsik na ipinakita niya laban kay Lucero, nakuha niya ang atensyon ng mga Mexican boxing fans at promoters. At sa kasagsagan ng kanyang prime, may 4 na malalaking pangalan sa mundo ng boxing ang pinadapa ni Pacquiao. Mga panalong yumanig at tuluyang bumago sa kasaysayan ng sport. Ika-4 sa listahan ay si Marco Antonio Barrera. Matapos ang laban kay Lucero, isang certified pound-for-pound superstar at isa sa mga pinakamalalaking pangalan sa Mexico ang sumunod na itinapat kay Manny Pacquiao. Ito ay walang iba kundi si Marco Antonio Barrera na noon ay tinuturing na hari ng featherweight division. Matindi ang reputasyon ni Barrera dahil sa mga pinadapa niyang bigatin sa boxing, kabilang ang karibal niyang si Eric Morales at ang British superstar na si Prince Naseem Hamed. Dahil nasa kasagsagan siya ng kanyang prime, halos walang naniniwalang may pag-asa sa kanyang isang challenger mula sa Pilipinas na hindi pa gaanong kilala sa 126 pounds. Naganap ang makasaysayang laban na ito sa San Antonio, Texas noong November 15, 2003. Bago mag-umpisa ang laban, marami pa ring foreign fans at analysts ang hindi kumbinsido sa kakayahan ni Manny. Halos lahat ay nakapusta kay Barrera at sa loob ng arena ay halos walang kakampiang Pinoy boxer
pressure dahil lahat ng crowd ay nandoon para suportahan ang Mexican superstar. Sa first round pa lang, nabigyan agad ng mandatory 8 count si Manny matapos siyang matumba. Kahit halata namang nawalan lang siya ng balanse at hindi dahil sa suntok ni Barrera. Pero imbes na masira ng loob, tila lalo pang nag-aalab ang determinasyon ni Manny. Pagsapit ng third round, nakabawi ito nang mapabagsak niya si Barrera gamit ang isang malinis na straight left diretso sa panga nito. Dito'y biglang napatahimik ang buong arena. Sa sixth round, muling bumagsak si Barrera matapos tamaan ng left hook ni Manny. Pero hindi ito binilangan ng referee dahil nadulas lang umano ang Mexican fighter. Sa paglipas ng mga round, pinakabahan na ang kampo ni Barrera. Makikita na rin sa mukha ng kanyang promoter na si Oscar De La Hoya ang tensyon lalo na't may nakatayang malalaking pusta at ang reputasyon ng kanyang manok. Hirap na hirap makasabay si Barrera sa bilis at bagsik ng mga kombinasyon ni Manny. At sa 9th round, dahil sa frustration, nagbato pa si Barrera ng suntok habang umaawat ang referee. Dahil puro mga kababayan niya ang nanonood, pilit na pinanindigan ni Barrera na makipagsabayan sa walang humpay na atake ng pambato ng Pilipinas. Pero hindi na talaga kaya ng katawan niya. Bugbog na si Barrera sa mga body shot ni Manny at muli pang napaupo sa 11th round. Sa mga huling segundo ng round na ito, sunod-sunod na solidong suntok ang sinalo ni Barrera, kaya't nagpa siya ng corner nito na pumasok sa ring para ipatigil ang laban. At pagkatapos ng laban, itinanghal si Manny Pacquiao bilang bagong hari ng featherweight division. Kasabay ng makasaysayang panalong ito ang pagkasyak at matinding katahimikan sa loob ng arena, habang ang mga taga-suporta ni Barrera ay hindi makapaniwala sa sinapit ng kanilang iniidolo. Nagkatapat silang muli sa isang rematch noong October 6, 2007 sa Las Vegas. Pero gaya ng unang pagkikita, si Manny Pacquiao pa rin ang nagwagi at sa pagkakataong ito ay via unanimous decision. Number 3, Oscar De La Hoya. Si De La Hoya ang isa sa pinakasikat at pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng boxing na tinaguriang The Golden Boy. Noong December 6, 2008 sa Las Vegas, tuluyang nag-cruise ang landas ni Pacquiao at De La Hoya. Paggamat kilala na ang pangalan ni Pacquiao sa boxing world noong mga panahon na yon, iba pa rin ang level ng kasikatan ni De La Hoya. Dahil matagal na itong giant superstar at global icon bago pa man nakilala ang ating pambansang kamao. Bukod sa kasikatan, ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang nagdududa kay Manny ay dahil dihado ito sa laki at timbang. Galing si Pacquiao sa mas mababang weight class, samantalang si De La Hoya ay sanay lumaban sa mas mabibigat na dibisyon at kilala sa kanyang knockout power. Dahil sa taas at physical reach ni De La Hoya, maraming naniniwalang delikado ang laban na ito para kay Pacquiao. Halos lahat ng foreign experts at analysts ay pumapabor sa Mexican-American superstar at itinuturing na mismatch o masyadong ambisyoso ang akbang na ito para kay Manny. Pero may isang bagay na hindi napansin ng marami. Habang nakatutok ang lahat sa bentahe sa laki ni De La Hoya, pinaliwala nila ang fighting strategy, bilis at matinding endurance ni Pacquiao. Nang tumunog na ang bell, doon na lumabas ang katotohanan. Hirap na hirap ang Golden Boy na sabayan ng pambihirang bilis at walang humpay na atake ni Pacquiao at ginawa lang punching bag ni Manny si De La Hoya sa loob ng 8 rounds. Sobrang bugbog ang inabot ng Golden Boy, kaya bago pa man magumpisa ang round 9, sumuko na ang kanyang corner at ipinatigil na ang laban. Isang makasaysayang TKO victory ang naitala ng ating pambansang kamao. Number 2, Ricky Hatton. Si Ricky Hatton ang tinaguriang The Hitman at Certified Superstar ng England. Kahit paunti-unti nang kinikilalang bagsik ng ating pambansang kamao sa buong mundo, patuloy pa rin siyang isinusubok sa mga elite na kampiyon ng iba't ibang bansa. Pero hindi inaasahan ng pambato ng Manchester, England kung gaano kalupit ang sasapitin nito sa kamay ng Pacman. Noong May 2, 2009 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, ginanap ang laban na binansagang The Battle of East and West para sa IBO at Ring Magazine Light Welterweight titles. Siksika ng arena at tumagsa ang libo-libong British fans na todo suporta kay Hatton, dalang pag-asang siyang magpapatumba kay Pacquiao. Pero sa first round pa lang natulala agad ang lahat. 2 beses na knockdown ni Manny si Ricky Hatton. Doon pa lang, wasak na ang plano at depensa ng boksingerong Briton. Pagsapit ng second round, tinapos na ni Pacquiao ang laban gamit ang isang left hook na nagpatulog kay Hatton. Ang matinding knockout na ito ang tuluyang pabago sa karera at buhay ni Hatton.
Matapos ang laban, nagpasya siyang magretiro sa boxing at inamin niyang dumaan siya sa matinding depresyon dulot ng naging resulta ng laban niya kay Pacquiao. At nitong 2025 lang, binawi nito ang sariling buhay sa edad na 46. Number 1. Miguel Cotto. Matapos patumbay ng superstar ng England na si Ricky Hatton, isa na namang dambuhalang pangalan ng pinunteriya ni Manny Pacquiao. Noong November 14, 2009 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, muling umakyat ng ring ang ating pambansang kamao para hamunin si Cotto para sa WBO Welterweight Championship. Noong panahon na yon, si Cotto ang isa sa pinakasikat at pinakamatitinding champion sa 147 pounds. Pero dahil sa pinapakitang bagsik ni Pacquiao, lalong tumaas ang ekspektasyon ng mga fans. Marami ang umaasang makakakita muli sila ng isang world-class performance at isa na namang knockout. At hindi nga binigo ni Pacquiao ang boxing world dahil sulit na sulit ang bawat segundo ng laban. Noong una, sumasabay pa si Cotto sa palitan ng suntok, ngunit dahil sa bagsik ni Manny, nakatikim ang Puerto Rican star ng dalawang mabibigat na knockdown sa round 3 at round 4. Kahit pilit na nagpapakatibay si Cotto, halatang unti-unti nang nadudurog ang kanyang depensa. Pagsapit ng mga huling bahagi ng round, duguan at bugbog sarado na ang mukha ni Cotto sa walang awang lakas at bilis ni Pacquiao. At pagdating ng round 12, hindi na nakatis ang referee. Dahil sa sobrang pinsalang tinamo ni Cotto, tuluyan nang itinigil ang laban para sa isang TKO victory ng ating pambansang kamao.